Para sa isang legit 7-3 player na very skilled, ay kailangan lang ng isa o dalawang laro to convince the NBA na for real si Kai Sotto. At yan ang ginawa ni Kai Sotto in his last 4 games na kung saan siguradong alam na ng NBA ngayon kung gaano ka-impressive ng kanyang mga ginagawa, both sa Yokohama B. Corsairs at sa Gilas Pilipinas. Lumalakas na namang muli ang pangalan ni Kai Sotto sa NBA at siguradong sa pagdating ng NBA Summer League ay hindi lang 3 teams ang magkaka-interest kay Kai Sotto, kundi sa tingin ko ay aabot sa 10 teams ang gustong makikita si Kai Sotto up close and personal. Mas kailangan si Kai Sotto ngayon sa NBA dahil slowly but surely ay nagdo-dominate na naman ang mga big men sa NBA at marami pang mga teams ang nangangailangan ng big man to level the competition. At alam ni Kai Sotto na the only way to be competitive against the likes of Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokic is to bulk up at magpapalakas ng husto. Kaya ngayon pa lang, Kai Sotto is on 6 weeks program upang magpalakas ng kanyang katawan. Intensive training ito under the watch of his personal strength and conditioning coach. Crucial ang ginagawang intensive training ngayon ni Kai Sotto sa pagpapalaki ng kanyang katawan and hopefully, this is enough upang makaya niya makipagbanggaan sa mga naglalakihang NBA players. Pero dapat ring sigurong paigtingin pa ang training ni Kai Sotto in terms of improving his side-to-side movements. Ang kanyang lateral ay malaking bagay sa kanyang success. At kapag mag-improve siya sa kanyang lateral, ay siguradong lahat ng mga NBA teams ay pag-aagawan siya. Alam na kasi ng NBA na magaling si Kai Sotto, pero gusto pa nilang mag-improve ang ating idolo at yan ang ginagawa ngayon ni Kai Sotto to make sure na makukuha ng mga NBA teams kung ano ang kailangan nila. Isang inspirasyon si Kai Sotto para sa lahat dahil hindi rin madali ang kanyang tinatahak na daan. Pero kahit gaano pa kalaki o kahirap ay hindi sumusuko si Kai Sotto at ginagawa pa rin niya ang lahat kahit na ilan na lang ang naniniwala sa kanya. At ngayon ay unti-unti nang nagbabalikan ang mga fans ni Kai Sotto dahil kitang-kita naman in the last 5 games na nagiging norm na ni Kai Sotto ang double-double bawat laro. As they say, ang mga Pinoy basketball fans raw ang pinaka-intelligent sa buong mundo. Kaya napakadaling makita kung maganda ang laro at ang potential ng isang player. Kaya ngayon ay na-appreciate na ng lahat kung gaano kagaling ni Kai Sotto at napaka-crucial ang ating suporta para sa kanya as he embarks on his NBA dream. Ito na lang kasi ang hindi pa niya nakukuha sa 2 pangarap niya. Ang una ay ang makarepresenta sa Pilipinas sa larangan ng basketball at pangalawa ay ang magiging first homegrown Pinoy to play sa NBA. Mas lumalakas na ang pangalan ngayon ni Kai Sotto sa NBA dahil siya na ang best big man ng Asia. And the last time I checked, lahat ng mga best big man ng Asia ay nakaabot sa NBA. Katulad ni Yao Ming, Hamed Haddadi, Menki Butter, Wang Shishi, Ye Jianlian at Zhou Qi. And there is no doubt in my mind na susunod na si Kai Sotto. Imagine Kai Sotto is already the best big man sa Asia kahit 21 years old pa siya. Kaya nga sinabi ni Kai Sotto na tuloy-tuloy lang ang kanyang paglalaro sa Gilas, hindi lang 4 years o 8 years kundi hanggang 12 years. So in other words, 12 years from now ay nasa peak pa rin si Kai Sotto sa kanyang basketball career, kaya secured na ang future ng Gilas frontcourt in the next 10 years. And hopefully by the end of Kai Sotto's career sa Gilas, ay meron na namang tayong makikitang another young player in the mold of Kai Sotto na baka mas magaling pa sa kanya. Who knows, baka si Team Sotto na yan. At sa NBA naman, may ni-reveal ang dating Miami Heat guard, ang wild superstition na ginawa ni LeBron James bago ang kanyang laro. Ayon kay Mario Chalmers, inilatag ni LeBron James ang kanyang jersey sa sahig bago ang laro at walang sinumang pwedeng aapak nito. At kung meron mang aapak nito, hihingi si LeBron James sa kanilang equipment manager na kukuha ng brand new jersey, shirts, tights, headband,
armband, and socks. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. That man will lay his whole outfit out on the floor for the game and make sure everybody walks around it. At yan ang sabi ni Chalmers. You better walk around it, don't walk over it. Yan naman ang sabi ni Thomas Bryant, ang dating teammate ni King James sa Lakers. Pagkatapos ay ibinahagi ni Chalmers ang isang kwento tungkol sa pagkakataon kung saan naapakan ang jersey ni LBJ at kung ano ang reaksyon ng 4-time NBA champion. One time, the media walked over the jersey he snapped, and he made the equipment man go get him a whole new jersey, shirts, tights, headband, armband, socks, and laid it right back out. Yan ang sabi ni Chalmers. At tinawag ni Chalmers ang ritual ni LeBron James as OCD o Obsessive Compulsive Disorder Superstition. At hindi lang ito. Meron pang ibang bagay na napansin si Bryant kay King James at ibinahagi ni Bryant ang isang kwento tungkol sa isang player na halos umupo sa upuan ni James at kung paano ito sinabihan na iwanan ang silya para kay LeBron James. He has a seat right when you talk into the gym. And it was funny. One of the teammates trying to sit there. Ay, no, don't sit there. That's Bron's seat. Sit on the other seat. Yan ang sabi ni Bryant. Bagaman maaring nakakapagtataka ang mga pamahiin na ito para sa atin, pero very clear na nakamit ni LeBron James ang extremely successful career habang sinusunod ang mga rituals na ito. Ang 4-time NBA Finals MVP ay naging NBA's all-time leading scorer at kahit sa kanyang edad ngayon, patuloy pa rin ang kanyang paglalaro at an insanely high level in his 21st season in the league, kung saan meron siyang average na 25 points, 7.2 rebounds, 7.9 assists per game, while shooting 52.4% from the field and 40.1% from the 3-point range. At ang kasalukuyang numero ni LeBron James ay nagpapakita lamang na ang kanyang katagalan sa liga ay kakaiba at posible na ang kanyang mga pamahiin ay nakakatulong sa kanya sa pagpapatuloy sa buong NBA season. Ngayong matagal nang nasa liga sa LeBron James, pinapayagan ang kanyang pamahiin na kumalat sa iba't ibang mga locker room. Malinaw na alam ng kanyang mga dating kasamahan tulad ni Bryant at Chalmers na merong protocol na dapat sundin kapag naglalaro kasama ang isa sa mga greatest player ng NBA.